Yan, good morning! Nandito na ako, nakabalik na rin ako agad kasi malapit lang naman yung pinuntahan ko na palengke at binilihan ko ng gata. Ito yung binili kong gata. Isang nyug lang po ito nga ihahalo ko kasi ito lang naman yung aking gagataan na isda, tambakol. Ito lang po. Papakuluan ko muna siya sa suka at paminta at luya po. Yan, luya. Mamaya ko naman to ihahalo yung sibuyas pag natuyo na yung kanyang suka hasta kabawang. At ito po yung mga halo ko, mga talong po. 3 pirasong talong na malalaki. Mahal po kasi yung talong, grabe. 180 ang 1 kilo. Hasta ka ito po ang ihahalo ko. Mustasa. Ito po yung mustasa, yung mapait. Ito po hinahalo ko sa gata. Masustansya po ito. Pampawala po ng kanyang lansa. Pag ito po nahalo nyo, ang sarap po, marami kayong kakainin kanin. At yung sili po na ilalagay ko, di nawawala ang sili sa gata kasi importante yan. Kaya nagtanim po ako ng sili para di na ako bibili sa palengke. Yung ganitong sili, saka siling pula. Yun po yung tinanim ko. At ito po mga busing, ito naman po yung aking mamaya uulamin, mamayang hapunan, gabihan namin. Gagawin ko yan, ginisa, pinakbit. Meron ako diyang giniling, haluan ko lang po. Yan, konting giniling lang po ito, tama na po yun. Basta importante may gulay, may lasa na po yun, masarap na po yan. Ayan po at, yan, nakarating na naman ako dito. Kaya yan, magluluto na ako ngayon mga busing. At malapit na naman yung tanghalian, pero may sinaing na po ako. So ang gagawin ko lang po, ay maghihiwa po ako ng mga gulay. Yan po, thank you so much. At binarating na naman kami dito ng ligtas. Kabado po ako pag nakasinggil kami ng motor. Kaya sabi ko sa asawa ko, wag mo ilulubak. Sabi sa akin, masyado daw ako nervyosa. Sabi ko, siyempre, sabi ko ang ganun. Baka mapaano tayo, sabi ko ang ganun. Pero sanay na mag-drive yun kasi yun po ang ginagamit namin dati pag nagtitinda kami kung saan kami lugar nakakarating. Nakasinggil lang po kami at may dala akong karton sa likod. Nasa gitna lang po ako. Minsan nasisimplang kami kung ano-ano nangyayari sa amin sa kalsada. Ganun po, kaya nadanas ko po yung mga ganun aksidente, kaya takot na takot ako. Sabi ko sa asawa ko, siyempre mahina na rin yung kanyang katawan, matanda na siya, senior na siya. Hindi na rin niya kaya yung sakaling iiwas ng yung minsan lilis ka, kailangan lagi ka na sa maayos ang dadaanan mo sa kalsada. Yun po yung akin mga idol. Kaya lagi kong sinasabihan yung asawa ko na lag mong ilulubak kasi tumatalo ng puwit ko pag nalulubak. Hasta kayong pag nakasakay ako sa motor talaga mga idol, lalo sa single, nagpiprino po ako. Wala naman akong dalang motor. Nakaangkas lang po ako. Ang bituka ko lagi nakaangat. Ganun kasi pinipersa ko yung sarili ko pag halimbawa nagaano siya sa kambyo. Nagpiprino po ako noon. Sabi ng asawa ko, nararamdaman niya, "Ba't ka nagpiprino?" Sabi ko, "Hindi ko alam, napapaganon lang ako." Sabi ko nga ganun. "Hindi ko alam yun." Sabi, kung magpiprino, akong nagdadrive ng motor, magpiprino ka. Kumbaga, inaano ko yung katawan ko, sinasabay ko din kung paano ang style ng motor. Ganun po ako mga busing angkas ng motor. Pero sanay na sanay ako umangkas sa motor kasi po ako yung hanap buhay po namin nung araw, yung vendors lang po kami, nagtitinda lang po kami kung saan kami nakakarating. Nasa Maynila kami, tapos pupunta kami sa malalayong lugar. Halimbawa, yung Infanta Quezon, minomotor lang po namin yun mag-asawa. Single lang po na motor. Ang haba po ng dala kong karton sa likod. Yun lang po yung aming tinitinda. Tapos, pupunta po kami ng Batangas. Kadalasan nga pinupuntahan namin yung Nasugbo, Batangas. Pero ngayon, ang tinutumbok namin pag kami namamasyal, na po, Calaca, Batangas. Doon sa tinirahan na ng anak ko, doon na po sa kanilang, naka-steady na po sila doon sa kanilang kasi marami po silang iniintindi doon, marami inaalagaan ng mga customer doon, kaya doon na po sila nanirahan talaga sa Batangas, pero may tirahan pa din sila sa Quezon City. And po, kaya para hindi na marunong ang anak ko, alam nyo, napakatalino ng mga anak ko sa pagtitinda na ganyan. Buti nga po, minana nila sa amin yung ganyan. Yung iba kong anak hindi nagmana doon kasi iba po yung gusto nilang trabaho. Kagaya ng isa kong anak, dati din pong vendors doon, halos malumpo-lumpo sa pagtitinda. May, na po siya ngayon, midwife.
hindi po siya naging vendors. Pero yung iba kong kasama na ang asawa ko, pag naglalako sila, naglalakad lang po sa kalsada, yung dalawang tumboy, yun po nagpatuloy na nagkaroon sila ng mga service na kahit papaano awa ng Diyos, sabi ko hanggang pinahintulutan sila bigyan ng mga service para hindi sila nahirapan, at meron sila mga kasama na mga kanyang mga na utusan para makatulong din makatulong din sila sa kapwa nila, mga pamilya na wala din trabaho, na minsan wala din silang ganun. Ganun po tayo po yung marunong, kahit tayo po nang mag-isip na kung paano sila kikita sa pang-araw-araw nila, panggastos nila araw-araw. Kapatid po yun ng asawa ko na ang pangalan po Junjun din Igamino. Alam po yung mga anak niya rin niya, kasama nung isa kong tomboy na si Sylvia. Yan po yung inuutos-utusan niya sa kanyang doon sa pag nagkukuha ng paninda, na kunin niyo yan, i-deliver niyo yan. Ayan po yung kasama nila. O yan po, may mga sweldo po yon. Yan po, diba nakakaraos na sila, hindi na sila nag-aantay ng kung sino yung magbibigay sa kanila, na magulang nila. Minsan, magulang nila, sarili na rin ang pera nila. Kung ano yung kinikita niya sa kanyang pagtatrabaho sa electrician po kasi yon yung bayaw ko. Yan. Tapos mayroon din po kaming kapatid ng asawa ko na namatay na po yun. Namayapa na po siya. Nagkaroon siya ng 2 anak. Mulat sa pool, itinayo po nung mga anak ko yung kanilang buhay. Binigyan po ng tindahan. Hindi naman po nagtagumpay sa tindahan. So anong nangyari? Hanggang sa nawala yung tatay nila, inayos po ng anak ko, pati libingan. Yun po yung kwento ng buhay ko at buhay mga anak ko, at lalo na sa mga anak ko, sila naman ngayon yung nagbabalik ng tulong sa kanilang mga kamag-anak, pinsan, kasi sila naman yung minsan nakikitaan ng kahit papaano mayroon. Kaya binabahagi din nila sa kanilang mga pamilya, minsan sa ibang tao, ganun po yung aking mga anak. Yun po. At kinuha din ng anak ko, nung isa ko naman anak na si Lani, kinuha din yung isa doon sa isang kapatid niya nga na mayapa, na kinuha din yung isang trabaho na rin. Ang galing na rin ng bata na yon. Alam mo kung bakit mahiyain po yun, hindi po nagsasalita yon, pero ngayon magaling na po siya mag-ahinti, mag-alok sa tindahan. Humahanga po ako doon kasi may pangarap po siguro yung mga bata na yon. Napakagaling nila. Sabi ko, awa naman ng Diyos, sabi ko ganun, napakabait ng Panginoon talaga. Hinihiling ko din po yun sa Panginoon, sana bigyan sila ng maganda rin buhay. Kasi 2 na lang magkapatid sila para sa lalaki, tapos isa, nakapasok po sa call center. Ay di ba po swerte po, di ang pera nila, kanya-kanya na, kaya lang isa, magastos siguro, hindi nakakaipon, mabuti pa isa, nakakaipon. Yun po yung kwento ng buhay ng vendors namin. Thank you so much sa lahat ng mga anak ko, lagi lang kayo mag-ingat. Yun po yung aking lagi pinapanalangin, na ingatan kayo ng Panginoon, lahat ng mga kasama mong tao ay ingatan din lahat kayo. Thank you so much. At sa anak kong lalaki, magsumikap ka lang, andyan lang, atin ikagagandang buhay. Nakalakip lang sa'yo, basta mabait ka lang, marunong ka manalangin sa Panginoon, at marunong kang mag-alaga sa pamilya mo, at gumalang ka lalo na sa mga nakakatanda mong kapatid. Yun lang po, gaganda ang buhay mo. Maraming salamat sa inyo, at lagi kayong mag-ingat, at sa lahat ng mga follower ko, marami pong salamat. Kasi kahit papaano ako naman naglilibang dito sa aking mga ginagawa. Thank you so much. Bye-bye po. Welcome to my vlog. Marami pong salamat sa araw na ito. Magluluto na po ako ng ginataan na tambakol. Thank you.